Nagsisimula ang kwento sa isang tahimik na hating gabi. Isang magkasintahan ang nag-enjoy sa kanilang camping trip sa tabi ng isang lawa. Habang kukuha ng beer ang babae, may narinig siyang kakaibang tunog mula sa tubig na para bang may dalawang batong nagbabanggaan. Hindi niya namalayan na unti-unti na pala siyang lumalakad papunta sa lawa. Nang makita ng lalaki ang kanyang nobya na tila wala sa sarili na lumulusong sa tubig, agad niya itong sinigawan upang huminto at dali-daling hinabol. Ngunit habang papalapit siya sa isang anino na nakikita niya sa tubig, bigla siyang natigilan nang marinig ang boses ng kanyang kasintahan na tumatawag mula mismo sa pampang. Kung ganoon, sino ang taong sinusundan niya sa gitna ng lawa? Kinabahan ang lalaki at dahan-dahang lumingon. Ngunit wala na roon ang aninong kanyang nakita. Sa sumunod na sandali, isang nakakatakot na nilalang ang umangat mula sa ilalim ng tubig at mabilis na hinila ang kawawang binata papunta sa madilim na kailaliman ng lawa. Ilang araw ang lumipas, isang kakaibang larawan ang lumitaw sa street view map ng isang lugar na tinatawag na Salmokchi Reserve. Makikita sa litrato ang isang nakakatakot na anyong tila nagtatago sa tubig. Dahil dito, mabilis itong kumalat sa internet at naging sentro ng usapan ng maraming tao. Kahit weekend noon, napilitan ang kumpanya ng map service na magsagawa ng emergency meeting. Matapos suriin ng mga eksperto ang larawan, nakumpirma nilang hindi ito resulta ng software error. Mas lalo pang naging misteryoso ang sitwasyon nang matuklasan nilang wala silang anumang original data o larawan mula sa lugar na iyon. Ibig sabihin, hindi ang kumpanya ang nag-upload ng nakakatakot na imaheng lumabas sa mapa. Agad nilang inalis ang larawan, ngunit nag-utos ang direktor na kailangan nilang kumuha at mag-upload ng panibagong imahe ng lugar sa mismong araw na iyon upang maiwasan ang anumang legal na problema. Isang babaeng direktor na nagngangalang Suin ang nagboluntaryong asikasuhin ang misyon. Ngunit ang tunay na dahilan kung bakit nais niyang pumunta roon ay hindi dahil sa trabaho. May personal siyang dahilan. Ilang araw bago iyon, bumisita sa parehong lawa si Captain Yo at bigla na lamang itong nawala ng walang bakas. Sinubukan ng dating nobyo ni Suin na si Kite na pigilan siya dahil nag-aalala ito sa kanyang kaligtasan. Subalit buo na ang pasya ni Suin. Kasama niya sa paglalakbay ang dalawa niyang junior na sina Sungbin at si Jong. Pati na rin ang dalawang kameraman na sina Kang Ti at Kang Joon. Habang nasa biyahe sila, naging interesado si Jong sa mga nakakatakot na alamat tungkol sa lawa. Nagsimula ring pag-usapan ng grupo ang kamakailang pagkawala ng magkasintahang nagtungo roon. Lalo pang tinakot ni si Jong ang lahat nang sabihin niyang mas mapanganib ang mga multong naninirahan sa tubig kaysa sa ibang espiritu dahil nililin lang nila ang mga tao upang lumapit sa lawa bago tuluyang hilahin at patayin. Maging ang pangalan ng lawa na Songji ay may nakakakilabot na kahulugan. Ayon sa mga kwento, ito raw ang daanang naghihiwalay sa buhay at kamatayan. May mga tsismis ding dati itong sinaunang sementeryo. Nang itayo ang reservoir, pinuno lamang umano ito ng tubig nang hindi inaalis ang mga libingan. Dahil dito, pinaniniwala ang puno ng masamang enerhiya ang lugar. Sa kabila ng lahat ng nakakatakot na kwento, hindi naniwala si cameraman Kang Joon. Para sa kanya, puro katang isip lamang ang mga iyon. Ipinagmalaki pa niyang dati siyang rescue diver ng Korean Navy at kaya niyang lumangway ng mas mabilis kaysa sa kahit anong multo. Habang abala ang lahat sa kwentuhan, tahimik lamang na nakaupo si Suin at halatang may mabigat na iniisip. Pagdating nila sa lugar, habang naghahanap sila ng mapaparadahan, biglang bumangga ang sasakyan sa isang kakaibang bagay. Isa pala itong maliit na tore na gawa sa mga bato. Sa ibabaw nito ay may mangkok na mailamang kanin na tila ginagamit sa isang ritual o bilang proteksyon laban sa masasamang espiritu. Gumuho ang tore dahil sa banggaan. Makalipas lamang ang ilang sandali, isang misteryosong matandang babae ang biglang sumulpot at galit na pinagsabihan sila. Nang makita niya si Suin, tila nabigla siya. Sinabi ng matanda na minsan na rin niyang naranasan ang isang sitwasyong nagbanta sa kanyang buhay sa parehong lawa. Mas nakapagtataka pa, tila alam niya na may hinahanap si Suin. Inabot niya rito ang isang bato at sinabing ilagay iyon sa tor habang gumagawa ng kahilingan. Ayon sa tradisyon sa Korea, naglalagay ng bato ang mga taong dumaraan sa mga banal na lugar at saka nananalangin. Pinaniniwalaan na kapag hindi bumagsak ang tore matapos idagdag ang bato, matutupad ang kanilang kahilingan. Naging mabigat ang paligid habang isa-isang naglalagay ng bato ang bawat miyembro ng grupo at tahimik na humihiling. Ngunit nang sisuin na ang lalapit upang ilagay ang kanyang bato, isang maitim na kamay ang biglang lumitaw mula sa loob ng tor at mahigpit na humawak sa kanyang kamay. Saglit lamang itong nangyari, sa isang kisap mata. Naglaho ang kamay na parang hindi kailanman umiral. Walang emosyon na sinabi ng matanda na ipagpatuloy lamang nila ang kanilang ginagawa. Pagkatapos nito, tumalikod siya at dahan-dahang naglakad palayo. Bagamat natakot, itinago ni Suin ang kanyang nararamdaman. Sinabi niya sa grupo na unahin muna nila ang trabaho at saka na lamang maglalagay ng mga bato pagbalik nila. Habang inilalabas ng lahat ang kanilang mga kagamitan, may napansin si Suin na isang styro box na puno ng gumagapang na mga bulete. Kalaunan ay nalaman niyang lihim itong dinala ni cameraman Kang Tae bilang pain sa pangingisda. Pagkatapos nito, nakita niya ang dalawang junior na naghahanda ng isang inflatable boat. Inamin ni si Jong na mayroon siyang horror channel sa YouTube, kaya nais niyang makakuha ng mga nakakatakot na video habang nasa trabaho sila.
Nang makita ni Suin na tila ginagawa nilang pamamasyal ang misyon, hindi niya napigilang magalit. Hindi tayo nandito para magpiknik. Tapusin muna natin ang trabaho bago kayo gumawa ng iba, mariin niyang sabi. 3 kilometro lamang ang rutang kailangan nilang kunan ng mga larawan at inaasahan nilang matatapos iyon sa loob ng halos 2 oras. Ngunit bago pa man sila makapagsimula, may napansin si Kang Joon. Bigla na lamang nawala ng tuluyan ang GPS signal sa lugar. Habang nakatayo ang buong grupo at nag-aalala sa pagkawala ng GPS signal, biglang lumitaw si Captain Yo. Ipinaliwanag niya na naranasan na rin niya ang parehong problema noong nakaraang pagpunta niya sa lugar. Pagkatapos sabihin iyon, kinuha niya ang GPS device at dahan-dahang naglakad papasok sa tubig. Habang palayo siya sa pampang, bigla namang bumalik ang GPS signal. Labis ang tuwa ni Suin nang makita niyang ligtas at maayos ang kanyang boss matapos itong mawala ng matagal. Agad niya itong tinanong kung nasaan ito sa mga nakaraang araw. Ngunit isang misteryosong ngiti lamang ang isinagot ni Captain Yo at sinabi nitong ikukwento niya iyon sa tamang oras. Samantala, ipinagpatuloy ng 2 junior ang pagkuha ng mga larawan sa paligid. Hindi nagtagal, nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay. May napansin si Sejong na mga nakasulat sa tabing lawa na kahawig ng mga nakikita sa lapida. Kasabay nito, tila may nahuhuling kakaibang anyo ang kamera, na para bang may isang hindi pangkaraniwang presensya na nagkukubli sa kailaliman ng lawa. Sa kabilang banda, nais na lamang tapusin agad ni Kang Ti at Kang Joon ang kanilang trabaho upang makapagluto na ng mga nahuling isda. Dinala ni Kang Ti ang 360-degree camera, habang minomonitor naman ni Suin ang kanyang galaw mula sa screen. Biglang may nakita si Suin na maitim na anino sa monitor. Agad niyang sinabihan si Kang na umatras. Naglaho ang anino, ngunit ilang sandali lamang ay muli itong lumitaw. Dahil dito, inutusan niya si Kang na bumalik agad. Ngunit inisip ni Kang na guni-guni lamang iyon, kaya ipinagpatuloy niya ang paglakad. Habang sumusulong siya, nakita niyang may isang anino na napakabilis tumatakbo sa gilid ng lawa. Sa sobrang takot, lumapit siya sa tubig upang tingnan ito, ngunit wala siyang nakitang kahit ano. Pagkaraan ng ilang segundo, nagsimulang umalon ang tubig. Napansin ni Kang na gumagalaw ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang anino ay tila nananatiling nakapirmi sa tubig. Kasabay nito, nakita ni Suin sa monitor na may isang nakakatakot na anyo na nakatayo mismo sa likuran ni Kang Ti. Napahiya si Suin bilang babala. Ngunit pinatay ni Kang Ti ang walkie-talkie bago pa niya marinig ang sasabihin nito. Sa sumunod na sandali, isang nakakatakot na ulo ng babae ang bumagsak sa kanya. Dahil sa gulat, nawalan siya ng balanse at nahulog sa tubig. Mabilis na tumakbo si Suin papunta sa lugar. Pagdating niya, nakita niya ang mahabang itim na buhok na lumulutang sa ibabaw ng lawa. Makalipas ang ilang segundo, umahon si Kang mula sa tubig na halatang takot na takot. Samantala, si Kang Jo naman ay nakahawak sa isang mangkok ng kanin at natatawa lamang, iniisip na may nangloloko kay Kang Ti. Ngunit mariing iginiit ni Kang na totoong may ulo ng babae na bumagsak sa kanya. Matapos nilang panoorin ang footage na nakunan ng kamera, nagpaliwanag si Sejong. Ayon sa kanya, isa itong uri ng ritual na ginagamit upang tawagin ang mga galit na espiritu ng tubig. Dahil dito, lalo pang natakot si Suin at nagpasyang ihinto muna ang trabaho. Ngunit tumawag ang direktor ng kumpanya at pinilit siyang tapusin ang misyon sa araw ding iyon dahil marami ng taong nawawala sa lugar. Sa huli, nagdesisyon si Suin na hintayin na lamang ang umaga at ang pagdating ng bagong kagamitan. Hindi naman sang-ayon si Kite at nais na niyang umalis agad sa lugar. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, sinabi ni Captain Yo na kailangan nilang hanapin ang GPS na nahulog sa tubig bago ito masira. Wala silang ibang pagpipilian kundi sundin ito. Dahil dito, muling bumalik sina Kang Ti at Kang Joon sa tabi ng lawa upang hanapin ang nawawalang kagamitan. Habang nangyayari iyon, tumawag si Kite kay Suin upang sabihin na papunta na siya dala ang mga bagong kagamitan. Sinabi naman ni Suin na may kakaiba siyang napapansin sa kilos ni Captain Yo. Bigla namang sumulpot si Captain Yo sa likuran niya. Tinanong siya ni Suin tungkol sa dahilan ng mga pagkawala ng mga tao sa lugar. Ngunit iniwasan ni Captain Yo ang tanong at sinabi lamang na natupad na ang kahilingan na ginawa niya sa tore ng mga bato. Habang lumalalim ang gabi, sinubukan ni Sejong na maghanap ng multo gamit ang isang ghost detector app para sa kanyang YouTube channel. Kasabay nito, bigla na lamang nawala sina Captain Yo at Kang Ti, hindi na rin sila makontak. Habang naghahanap si Suin, muli niyang narinig ang tunog na parang mga batong nagbabanggaan. Parang nahipnotismo siya habang nakatitig sa tubig. Ngunit may isang bagay sa lupa ang biglang nagpabalik sa kanyang ulirat. Pagtingin niya sa ibaba, nakita niya ang memory card ni Kang Ti. Agad nilang sinaksak ito sa tablet. Labis ang pagkabigla ng lahat nang makita nila ang laman nito. Sa larawan, makikitang si Captain Yo mismo ang sumisira sa isang stone tower sa ilalim ng lawa. Bigla namang tumawag si Kite. Habang umiiyak, sinabi niya na namatay si Captain Yo sa ospital noong nakaraang gabi. Pagkarinig ni Suin, bigla ring naputol ang signal ng tawag. Samantala, sina Kang Joon at Song Bin ay nasa tabi ng lawa at naglalaro sa pamamagitan ng paghahagis ng mga bato sa tubig. Ngunit hindi nagtagal, nagsimulang umalingaw ang walang katapusang tunog ng mga batong tumatama sa lawa.
Pareho silang natigilan. Maya-maya, may kung anong lumipad mula sa kadiliman at binasag ang nag-iisa nilang ilaw. Nang sindihan nila ang kanilang flashlight upang tingnan ito, natuklasan nilang hindi bato ang tumama sa ilaw. Isa pala itong patay na uwak. Kasabay nito, kusang bumukas ang ghost box na nasa bag ni Sejong. Isang basag at nakakatakot na boses ang lumabas mula rito. Nakarating na ba kayong lahat? Ilan kayo? Sa galit ni cameraman Kang Joon, agad niyang inagaw ang aparato at sumigaw. Namatay ka ba sa ilalim ng tubig? Ikaw ba ang naghagis nitong uwak? Walang anumang sagot na bumalik. Sa halip, iisang pangusap lamang ang paulit-ulit na narinig nila. Kinailangan kong mamatay dahil sa inyo. Agad na pinatay ni Suin ang device. Pagkatapos nito, inutusan niya ang lahat na maghiwa-hiwalay sa dalawang grupo upang hanapin ang mga nawawala. Samantala, isinama ni Captain Yo o si cameraman Kang Ti papasok sa kagubatan. Habang naglalakad sila, napalingon si Kang Ti sa likuran. Laking gulat niya nang mapansing wala na si Captain Yo sa tabi niya. Sa halip, nakatayo ito sa gitna ng nagyelong lawa. Muling narinig ang tunog ng mga batong tumatama sa tubig. Pagkatapos ay nakita niya ang anino ng isang babaeng may mahabang buhok na unti-unting lumulubog. Paglingon niya, isang nakakatakot na mukha ang sumulpot mula sa tubig. Kasunod nito, napalibutan siya ng napakaraming nakakatakot na ulo na tila umaahon mula sa kadiliman. Samantala, sa tulong ng ghost detector, natagpuan ni na Songbin at si Jong si Captain Yo na nakatayo sa harap ng isang stone tower. Sa ibang bahagi naman ng kagubatan, si Suin ay naghahanap ng mag-isa. Hindi niya namalayang nakapasok na pala siya sa mababaw na bahagi ng lawa. Pagdating ni Kang Jun, itinapat nila ang kanilang mga flashlight sa paligid. Bigla nilang nakita ang isang pares ng paa na nakabitin. Nang sundan nila ito ng ilaw, tumambad sa kanila ang bangkay ni Kang Ti na nakasabit. Habang umiiyak, ibinaba ni Kang Jun ang katawan ng kanyang kapatid. Sa sobrang sakit at pagkabigla sa kanyang nakita, tuluyan siyang nawalan ng katinuan. Sa mismong sandaling iyon, dumating sina Songbin at si Jong na kapwa hinihingal at takot na takot matapos silang atakihin ng isang maitim na anino malapit sa Stone Tower. Sa halip na tumawag ng pulis, iginiit nila na dapat silang maghiganti kay Captain Yo. Pagkatapos noon, nanginginig na ibinunyag ni Suin ang isang nakagugulat na katotohanan. Ayon sa kanya, namatay si Captain Yo sa ospital noong nakaraang gabi. Napatulala ang lahat. Kung totoong patay na siya, sino ang taong kasama nila buong araw? Ipinaliwanag ni Sejong na ang water ghost ang responsable sa pagkamatay ni Kyung Ti. Maya-maya, isang pamilyar na anyo ang lumabas mula sa kadiliman. Si Captain Yo iyon. Habang papalapit, patuloy nitong pinagbabangga ang mga bato sa isa't isa. Dahil sa galit, agad siyang hinabol ni Kyung Joon. Tumakbo si Captain Yo papunta sa lawa at sumisid sa malalim na bahagi nito. Walang pag-aalinlangang lumangoy si Kyung Joon upang habulin siya. Ngunit nang maabutan niya ang anyo sa ilalim ng tubig, hindi si Captain Yo ang kanyang nakita. Isa pala itong malamig at walang buhay na bangkay. Bago pa siya makatakbo o makalangway palayo, may puwersang humila sa kanya pababa. Muling umatake ang water ghost at tuluyang kinalagkad siya sa kailaliman. Sa sobrang takot, nagtakbuhan sina Suin at ang iba pa pabalik sa kanilang sasakyan. Habang nagmamadali silang sumakay, napansin ni Sejong na wala na sa dating kinalalagyan nito ang Stone Tower na nakita nila noong araw. Agad nilang pinaandar ang sasakyan at sinubukang tumakas. Ngunit dahil hindi gumagana ng maayos ang map application, paulit-ulit lamang silang bumabalik sa parehong lugar. Kalaunan ay tuluyan silang naligaw at napahinto sa isang sangandaan. Biglang may malakas na tumama sa bintana ng sasakyan. Nagkagulo ang lahat sa loob. Ngunit nang tingnan nila ng mabuti, si Kite pala iyon. Halatang takot na takot ang lalaki habang nagtatanong. Ano nang ginagawa ninyo rito? Sa sandaling makita nila si Kitae, tila nabasag ang isang ilusyon. Doon nila napagtanto na nasa harapan na pala nila ang lawa. Kung nakapagpatuloy pa sila ng ilang metro, diretso sana silang nahulog sa tubig. Ipinaliwanag ni Kitae na maging ang kanyang sasakyan ay tila naipit din sa lugar na iyon. Naalala niya ang babala ng misteryosong ama. Ayon dito, wala pang taong nakabalik ng buhay mula sa lawa. Dahil dito, iminungkahi ni Kitae na magtayo sila ng Stone Tower at gumawa ng panata upang makaligtas. Ngunit tumutol si Songbin. Para sa kanya, pamahiin lamang ang lahat ng iyon. Sa halip, iminungkahi niyang magsindi sila ng apoy upang makahingi ng tulong. Biglang tinanong ni Suin ang lahat kung ano ang kanilang naging kahilingan noong naglagay sila ng bato sa tore. Inamin ni Songbin na humiling siya ng kayamanan. Samantalang si Sejong naman ay walang hiniling dahil natakot siya. Biglang namutla si Suin. Sinabi niyang natupad na ang kanyang kahilingan. Ang hiling niya ay makita muli si Captain Yo. Napagtanto rin niyang natupad din ang kahilingan ni Captain Yo. Doon niya unti-unting nabuo ang isang nakakakilabot na katotohanan. Sa lugar na iyon, isang uri lamang ng kahilingan ang natutupad. Ang maibalik ang mga patay. Ipinaliwanag niya na matagal ng patay ang anak ni ama. Kaya hinihikayat nito ang mga tao na maglagay ng bato sa tor
upang makita niyang muli ang espiritu ng kanyang anak. Naisip din ni Suin na si Captain Yo ay nakalaya lamang matapos sirain ang Stone Tower sa ilalim ng tubig bago ito namatay sa ospital. Ayon kay Suin, mayroon lamang silang isang paraan upang makaalis sa sumpang iyon. Kailangan nilang mahanap ang Stone Tower at wasakin ito ng tuluyan. Ngunit wala na ang tower sa dati nitong kinaroroonan. Naniniwala naman si Songbin na isa lamang itong panibagong patibong upang mahikayat silang lumapit sa tubig. Habang tumitindi ang tensyon, nagtungo sina Suin at Kitay sa sasakyan upang kumuha ng mainom na tubig. Nang maiwang mag-isa sina si Jong at Songbin, umiiyak na inamin ni si Jong ang kanyang kahilingan. Ang tanging hiniling niya ay makakita ng totoong multo kahit isang beses lamang sa kanyang buhay. Sinabi ni Songbin na isa na lamang ang paraan para makatakas sila. Iwanan sina Suin at Kitay at tumakas ng sila lamang. Pinaghihinalaan niyang si Suin ay isa ng multo o kaya na maisinaniba ng anino. Para sa kanya, si Suin ang dahilan kung bakit sila nanatili sa lawa at siya rin ang nag-utos na magkahiwa-hiwalay sila. Sinubukan ni si Jong na kumbinsihin siyang maghintay na lamang hanggang umaga. Ngunit itinuro ni Songbin ang orasan sa sasakyan. Nakatigil ito 1:30 ng madaling araw. Ibig sabihin, huminto na mismo ang oras sa lugar na iyon. Sa sobrang takot, sumakay silang dalawa sa sasakyan at umalis nang hindi sinasama sina Suin at Kitay. Sinubukan silang habulin ng dalawa ngunit hindi sila naabutan. Habang nasa daan, biglang bumuhos ang tubig sa windshield ng sasakyan. Kasunod nito, isang nakakatakot na ulo ang kumapit sa bintana mula sa bubong. Dahil sa matinding sindak, pinaharurot ni Songbin ang sasakyan. Sa himalang paraan, nakarating sila sa isang highway. Doon nila nakita ang isang pulis. Agad silang humingi ng tulong at nakiusap na iligtas sina Suin at Kitay. Sinabi ng pulis na patay na ang baterya ng kanyang sasakyan at kailangan niya rin ng tulong. Pumasok ito sa kanilang kotse upang kunin ang kanilang salaysay. Pagkatapos ay nagtanong siya kay si Jong. Anong oras kayo dumating dito at ilan kayo? Nanindig ang balahibo ni si Jong. Eksaktong iyon ang mga salitang narinig nila mula sa ghost box. Pagharap muli ng pulis sa kanila, biglang naging matingkad na pula ang kanyang mga mata. Samantala, nang sindihan ni Songbin ang headlight ng sasakyan, napansin niya ang isang bagay na ikinabigla niya. Wala sila sa highway, ang nasa harapan nila ay ang parehong maitim na lawa. Matagal na pala silang nakaparada sa gilid nito nang hindi nila namamalayan. Sinubukan ni Songbin na buksan ang pinto, ngunit hindi ito mabuksan. Kasabay nito, ang pulis na nasa loob ng sasakyan ay unti-unting nagbagong anyo at naging isang nakakatakot na multo. Samantala, sa kagubatan, nakita ni Suin ang tablet ni si Jong. Nang tingnan niya ito, natuklasan niya ang lokasyon ng Stone Tower na nasa kabilang panig ng lawa. Kasunod nito, narinig nila ang umiiyak na boses ni si Jong sa walkie-talkie. Sinundan ni na Suin at Kitay ang signal at nakakita sila ng isang abandonadong sasakyan. Nagtatago pala si Jong sa ilalim nito. Lalapit sana si Suin upang iligtas siya, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Kitay. Sa loob naman ng sasakyan, inilagay ni Songbin sa reverse gear ang kotse. Nadurog si Jong nang masagasaan siya nito. Pagkatapos noon, nahulog si Songbin mula sa sasakyan, nabaluktot ang kanyang lieg at namatay siya sa lugar. May nakita namang bangka si Kitay sa malapit. Pinasakay niya rito si Suin at nagsimula silang maglayag patungo sa Stone Tower. Habang nasa bangka sila, napaisip si Suin. Nagtaka siya kung paano nalaman ni Kitay na may bangkang nakahimpil doon. Bigla na lamang nagbago ang anyo ng lalaki. Sa kanyang harapan ay hindi na si Kitay kundi ang multo ni Captain Yo. Sinabi nito na trabaho ni Suin ang lahat ng nangyari. At dahil doon, responsable siya sa kanyang pagkamatay. Matapos sabihin iyon, naglaho ang multo. Kasunod nito, may kamay na umangat mula sa tubig at hinila si Suin pababa sa ilalim ng lawa. Agad na sumisid si Kitay upang iligtas siya. Sa ilalim ng tubig, tumambad sa kanya ang daan-daang bangkay na nakahiga na parang isang hukbo. Natagpuan niya si Suin na nakasabit sa mga baging. Pinalaya niya ito at itinulak pa itaas. Ngunit ang sarili niyang paa ang naipit, hindi na siya nakawala at nalunod. Pagdating ni Suin sa pampang, desperado niyang sinimulang wasakin ang Stone Tower. Habang ginagawa niya iyon, may isang multong anyo na lumabas mula sa loob ng Tor at sinubukan siyang hilahin papasok. Hinila ni Suin ang tali ng Tor. Dahil dito, umitim ang mangkok ng kanin sa ibabaw nito bago tuluyang mabasag. Kasabay nito, gumuho ang buong Stone Tower. Makalipas ang ilang sandali, umahon si Kitay mula sa tubig. Nakita niya si Suin na nakaupo lamang sa pampang at hindi gumagalaw. Ilang araw ang lumipas. Unti-unting sinubukan ni Kitay na kalimutan ang lahat ng nangyaring bangungot at bumalik sa kanyang trabaho sa opisina. Ngunit isang nakakagulat na katotohanan ang hindi sinasadyang nabanggit ng direktor ng kumpanya. Ayon dito, hindi namatay si Captain Yo sa ospital. Matagal na pala ito nalunod sa Lake Salmoji. Dinala lamang ang katawan nito sa ospital para sa mga dokumento at proseso. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Kitay na mali ang naging konklusyon ni Suin. Hindi pala nakalaya si Captain Yo dahil sa pagkasira ng Stone Tower. Maya-maya, dumating si Suin sa opisina. Sinabi niyang natatakot siyang manatiling mag-isa sa bahay. Hindi na sinabi ni Kitay ang buong katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Captain Yo upang hindi na siya lalo pang mabalisa. Ngunit halos mawalan na ng katinuan si Kitay sa dami ng mga misteryong hindi niya maipaliwanag. Habang natataranta siya,
biglang may maitim na tubig na lumitaw mula sa kung saan at nagsimulang kumalat sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa isang kisap mata, naglaho ang buong opisina. Natagpuan niya ang sarili na nakatayo muli sa gitna ng lawa ng salmubji, na para bang hindi siya kailanman nakaalis doon, at doon, sa kanyang harapan, naroon si Suin na masamang nakatingin sa kanya.